Magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras kayo nakikinig dito sa ating programang Expose the Truth. Nabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, atin pong sasagutin ang isang katanungan mula sa ating kapatid na si Robert Castigador. Ganito po ang kanyang katanungan. Kapatid, may nagpapatanong po sa akin, pag binuhay daw po tayong muli, ano po ang magiging itsura natin? Ibig po niyang sabihin, if namatay ka daw po ng matanda ka, matanda rin ang itsura mo pag binuhay ka. Pag bata ka or teenager ka, ganun din po ba? Kasama po ba ang mga sanggol pag binuhay ulit? Natawa po ako dahil sabi niya, pag binuhay po ang sanggol, sino po daw ang mag-aampon o kakarga dahil di marunong maglakad? Sana masagot mo. Yan po ang katanungan na ipinatatanong kay kapatid na Robert Castigador, mga kaibigan. Kung ano daw po ang magiging itsura natin pag tayo po ay nabuhay na maguli at kasama din po ba ang mga bata? Yun po ang kanyang tanong, mga kapatid. Ang katanungan ito, kapatid na Robert Castigador, sana ay mapakinggan ito. Yung nagtanong sa iyo, sana iparinig mo sa kanya ang aking sagot dito sa kanyang katanungan. Sa pagkabuhay na maguli, dalawa kasi mga kaibigan, may una at may pangalawa. Ang sagot po dito ay dalawa, mga kaibigan. Ano po? Hindi ko alam kung ano yung tinutukoy yung nagtanong. Kung ang tinutukoy niya, mga kaibigan, ay yung pagkabuhay na maguli pagdating ng Panginoong Jesucristo. Pero mga kaibigan at mga kababayan, sa unang pagkabuhay na maguli, iba yung pagkabuhay na maguli doon sa pangalawa. Kaya nga dalawang beses Ano ibig kong sabihin? May unang pagkabuhay na maguli at may pangalawang pagkabuhay na maguli. Basahin natin dito po sa Apokalipsis Kapitulo 20 sa versikulo 5. Ganito ang kanyang sinasabi. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at si Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Dito mga kaibigan ay hindi po alam ito ng mga karamihang mangangaral, sapagkat ang pagkaunawa po nila pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo ay lahat na po ang namaliligtas, mabuhay na maguli na, mga kaibigan. Pero maliwanag po ang sagot po ng Biblia. Pero bago ko po yan sagutin, mga kaibigan, meron po akong napanood na video ng mga taga punto por punto at napapa-smile po ako, mga kaibigan, sa kanilang mga turo. Kasi mga kapatid, yung mga taga punto por punto, yung defensor ng mga Iglesia Katolika, pinaninindiganan nila, mga kaibigan, na sila ay mga itinatag daw ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Sila daw ay itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pero nagtataka ako, mga kaibigan, na sinasabi nila na sila ang itinatag ng Panginoong Jesucristo, pero yung kanilang turo ang layo at hindi po magkatugma sa aral nila doon sa aral ng Biblia. Pinagmamalaki pa nila, mga kaibigan, na sila daw ang nag-compile ng Biblia at kung wala daw ang Katoliko, wala daw Biblia. Nakakatawa nga, mga kaibigan. Kasi yung kanilang itinuturo, iba doon sa itinuturo ng Biblia. Alam nyo po, mga kaibigan, para sa mga Iglesia Katolika o sa mga defensor ng Iglesia Katolika, para sa kanila, pag namatay ang isang bata na nabinyagan,
agad-agad ito'y mapunta sa langit at magiging anghel na. Ano yan, ano? Kayong mga theologian na defensor, matatalino kayo eh. Kayo yung mga napakatalinong tao, theologian, mga kaibigan. Pero ang kanilang paniniwala, pag namatay ang isang bata na nabinyagan yung sanggol, diretso daw sa langit at magiging anghel na. Magiging anghel na, mga kaibigan, ano? Magiging anghel na daw pag yung bata ay namatay at nabinyagan, magiging anghel na yan, mga kaibigan. Yan ay hindi po turo ng Biblia. Mas maganda, mga kapatid, panuorin muna natin ang kanilang mga video sa pagsagot doon po sa nagtanong sa kanila kung ang isang bata ba ay pag namatay magiging anghel na ba agad? Yun po ang katanungan eh. O eto, mga kapatid, panuorin po natin. Aileen Escarda. Hello, Aileen Escarda. Good evening. Hello po. Hello. Yes. Hello po, brother. Halika tayo. Yes. Tungkol sa mga sanggol, tanong mo. Release na. Ano yan? Po. Ito po ang mga sanggol na 2 years old and above. 2 years old pa baba. Ito po pa, pag halimbawa po namatay, kasama po ba ang mga katawan nila papuntang langit? At ito po ba ay magiging anghel na agad? Tanong lang po. Wala sa topic. 2 years old pababa. Pag namatay. So dito, mga kaibigan, sa part na ito, yung tanong po ng isang nagtanong doon po sa punto por punto, kung yung bata na mamatay, yung 2 years old pababa, sabi niya, ito po ba ay magiging anghel agad? So ibig sabihin, para sa Iglesia Katolika, ang turo po nila ay magiging anghel ang isang tao o ang isang bata kapag ito ay namatay. Ito po ba ay aral ng Biblia, mga kaibigan? Ituloy po natin ang video. Kasama yung katawan papunta sa langit? Opo, at ito po ba ay magiging anghel agad? Kasi ito po yung laging gumugulo sa isip ko eh. Okay, so bigay natin kay Brother Tata ang pagsagot. Brother Tata? Okay, maraming salamat. Kung 2 years below, kung mamatay, papunta ba yun sa langit at saka maging anghel? Ba yun ang tanong, Brother John to? O pati yung katawan, Brother ha? Pati katawan. Pati katawan, kasama katawan. Yan pala ang tanong. So, kung mamatay and physical, hindi yon ang pati yung katawan dahil ang katawan ay nilibing eh, di ba? Kung basahin natin yung Tobias sa Latin Vulgate Bible, Tobias 14, ang ating kaluluwa ay babalik sa Diyos at ang ating katawan ay ililibing. So, Ecclesiastes 12:7, ang ating kaluluwa, ating espiritu ay babalik sa Diyos, ngunit ang ating katawan ay babalik naman sa yung nakalimutan yung abo, Brother Jando, abo pa rin. So, yun. Pero yung kaluluwa, depende ay kung nabinyagan ang bata, di ba? Nabinyagan ang naka-receive ng binyag. So, inosente pa siya. So, laging anghel siya. Ayan, mga kaibigan, napakaliwanag yung sinabi ni Brother Tata na pag nabinyagan yung bata at namatay, maging anghel siya, sabi niya. Ulitin po natin. Laging anghel siya. Pero yung walang binyag, yon ang katikisim natin, yung 1261. Paabayan na lang rin sa Diyos sa kaniyang walang humpay na kaawaan.
So, yun, ang katawan, ilibing, ngunit ang kaluluwa lang ang pupunta sa langit. Babalik lang yun pag yung general judgment yun, yung final judgment. Okay, kung napansin ninyo, yung kaluluwa ay pupunta sa langit at babalik lang yon, sabi niya, sa general judgment. So, ibig sabihin, para sa mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, pag namatay ang isang tao, diretso talaga sa langit. At pag sa general judgment, babalik siya. So, hindi po aral yan ng Biblia, mga kaibigan. Bakit po? Kasi doon po sa John chapter 14, ang Panginoong Jesucristo ay nangako na pupunta sa kanyang Ama, and then pagka nakapaghanda na ng kalalagyan, babalik siya para kunin ang kanyang ililigtas. Pero para sa mga Iglesia Katolika, walang hintay-hintay. Basta namatay yung bata at yung tao, yung kanyang kaluluwa, diretso sa langit at babalik pag sa general judgment. Theologian yan, mga kaibigan. Tuloy po natin. Yun lang ating sagot, Brother Jondo. So, ang katawan ilibing, ang kaluluwa ay pupunta sa langit. Yun lang. Yun ang sagot, Ate Aileen. Okay na ba yun? Yes, Brother John Ray. Matthew 22:31. Okay, Mateo, brother John Ray, kasali katawan, kasali katawan. Ay, hindi pinaliwanag naman ni Brutatan na maiwan ang katawan dito. Okay. Langhil lang. Okay, Mateo 22:31. Okay, ganito ang sabi sa Mateo 22:31 ayon sa Biblia, ganito. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ng sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac. Sa 30 bro, sa 30. 30. Oh, sa 30. Sa muling pagkabuhay ng mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Yan. Okay po, ito po ba may, di ba po may mga sanggol po ay may mga kasalanang mana or iba po yung kasalanan nila? Ito po ba diretso dito sa langit? Yes. Diretso po. Okay po. Pag nabinyagan ng bata, sister, ang sabi ng simbahan, ipasa Diyos natin ang mga bata na matay na hindi nabinyagan. So yun po ang kanilang sagot, mga kapatid. No? Kapag nabinyagan, diretso sa langit, magiging anghel na yung bata. Pero kapag ito'y hindi nabinyagan, bahala na ang Diyos. Ang Diyos na po ang bahala ayon sa katikisim nila. Malupit, Malupit. At ang batayan po nila, mga kapatid, itong mga teologian, ang batayan po nila na isang tao o isang bata na nabinyagan, pag ito'y namatay, ay diretso sa langit at siya'y magiging anghel na agad. Ang batayan nila dito sa Mateo chapter 22 sa verse 30, ganito ang sinasabi sa kanilang binasa, sapagkat sa pagkabuhay na magmuli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Tingnan nyo yung unawa ng mga teologian. Sabi dito, sapagkat sa pagkabuhay na magmuli ay hindi na mga aasawa ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Matatalino naman kayo, mga kababayan, no? Yung sabi niya dito na kundi gaya ng mga anghel sa langit, magiging katulad nila yung mga anghel sa langit. Magiging gaya nila. Hindi ibig sabihin magiging anghel sila. Magkaiba yung magiging gaya ng mga anghel doon sa magiging anghel na sila. Mga kaibigan. Ano ibig sabihin? Itaas natin ang pagbasa para makuha natin yung konteksto. Ganito ang ipinapahiwatig ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sinabi, na hindi po ang mga bata o yung mga tao pag namatay ay magiging anghel, hindi po. Ganito ang sabi ng Panginoon,
Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa. Ibig sabihin, namatay din, walang anak. At sa pangatlo, hanggang sa ika-7, pare-pareho sila. Nakipag-asawa sila doon sa babae. Sa verse 27, at sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae sa pagkabuhay ng maguli. Sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Yun ang tanong ng mga Sadusyo. Kasi yung mga Sadusyo, hindi po sila naniniwala na may pagkabuhay na maguli. Ngunit sa 29, sagot po ng Panginoong Jesucristo, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ano ibig sabihin? Kapag tayo ay nabuhay na maguli sa mga patay, mga kaibigan, magiging gaya na natin ang mga anghel, pero hindi tayo maging anghel, pati yung mga bata, mga kaibigan. Ano ang gustong ibig sabihin ni Kristo? Gaya ng mga anghel, kung ang mga anghel ay hindi na namamatay, hindi ka na rin mamamatay. Kung ang anghel ay hindi na nagkakasakit, malakas at makapangyarihan, katulad mo na rin ang anghel. Kung ang anghel ay nakakapiling nila ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, makakapiling mo na rin ang Diyos, makakapasok ka na rin sa langit. Mga kaibigan, katulad na natin sila, kagaya na natin sila, pero hindi tayo maging anghel. Walang turo ng Biblia na ganyan, mga kababayan. Pero sa Iglesia Katolika, maging anghel na sila. Abay, matalino talaga itong mga theologian, mga kaibigan, ano? Kabornok, theologian kayo, ang talino ninyo, mga kaibigan, Brother Wendell, Darwin Gitgano, lahat kayo, ang turo ninyo, napakalayo sa Biblia, mga kaibigan. Bakit? Magkaiba kasi ang anghel sa tao. Yung anghel, spirit being, iba po sila, may pakpak sila, Pero ang tao pa rin. Sa pagkabuhay na maguli, mga kaibigan, kung ano yung itsura mo, kung may laman, may buto ka, pagkabuhay na maguli, ganun din, mga kababayan. Dito, mga kapatid, dalawang klase ang pagkabuhay na maguli. Ang una, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, bubuhayin na maguli ang kanyang mga banal. Mga kapatid. Pero hindi lahat bubuhayin. Sino lang yung mga bubuhayin? Kapatid na Robert Castigador, ang sagot ko po ay ito. Hindi tulad sa sagot ng mga teologian, mga kaibigan. Ang sagot ko ay ito. Sa unang pagkabuhay na maguli, iba doon sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Sa unang pagkabuhay na maguli, mga kaibigan at mga kababayan, kayong mga nakikinig, ang bubuhayin lang ng Panginoong Jesucristo, ayon po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, sa versikulo 16, ang liwanag po ang bubuhayin lang dito, mga kaibigan, sa verse 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang liwanag dito, mga kaibigan. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli.
Ano ibig sabihin? Yung mga nananampalataya kay Kristo, yung mga naging tagasunod ng Panginoong Hesukristo, pagbalik ng Panginoong Hesukristo, sila lang yung mabubuhay na maguli, sila yung mauuna. Meaning, yung hindi nanampalataya kay Kristo, hindi pa mabubuhay na maguli. Itong mga bubuhay ng Panginoong Hesukristo sa unang pagkabuhay na maguli, na yun po yung mga nananampalataya kay Kristo, anong gagawin niya sa kanila? Revelation chapter 20 verse 6. Napakaliwanag mga kaibigan ayon sa ating nabasa kanina, no? Ulitin ko, mapalad, sino? Yung mga unang mabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, magiging katulad mo ng mga anghel. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang bubuhayin pala ni Kristo na nananampalataya sa Kanya, yung mga namatay kay Kristo, bubuhayin niya, ang gawin niya sa kanila, magiging saserdote ng Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Magiging saserdote. So hindi pa mabubuhay yung hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang bubuhayin lang yung mga nananampalataya sa Kanya, yun lang ang Kanyang kukunin muna, bubuhayin muna, mga kaibigan, para maging saserdote niya. Ano pa ang gawin nila? Taas natin, dito sa verse 4. Sabi ni Juan, at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Gagawin ni Kristo itong kanyang bubuhayin, gagawin niyang hukom. Uupo sila upang maghatol. Mga kaibigan, sino? Yung mga napugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Kristo at yung mga sumasampalataya sa Kanya, yung nangamatay sa Kanya, at yung mga hindi sumunod sa hayop at hindi nagpatatak sa hayop. Maghahatol po sila. Yun po ang gagawin niya sa mga taong bubuhayin niya sa una. Meaning, meron siyang hindi bubuhayin. Sino yung mga yon? Yung hindi nanampalataya o yung hindi po namatay sa ating Panginoong Hesukristo. Heto, talasan ninyo ang iyong pangunawa. Iba ito sa mga teologian, mga kaibigan. Para sa Iglesia Katolika, pag namatay yung bata, agad-agad mapunta sa langit at magiging anghel na. Ang layo. Nako, ang layo, mga kaibigan. Sa unang pagkabuhay na maguli, para rin sa mga ibang pastor, yung mga ibang mangangaral, pati Iglesia ni Cristo, pati mga Sabadista, mga kaibigan, pagbalik ng Panginoong Hesukristo, lahat ng mga maliligtas mabuhay na. Walang pangalawa, mga kaibigan. Kasi sa Iglesia ni Cristo, pagdating ng Panginoong Hesukristo, hukuman na at magugunaw ng mundo. Pero mali mga kapatid. Bakit? Napakaliwanag, Kung talasan nyo lang ang iyong pangunawa, dito sa Revelation chapter 20 verse 6, mga kaibigan, yung bubuhayin ng Panginoong Hesukristo, gagawin niyang saserdote. Papaupuin niya para maghatol. Meaning, meron pa silang hahatulan. Sino ang kanilang hahatulan? Yung lalabag sa kautusan. Kaya mayroon pong hukuman, ibig sabihin mayroon pang batas na umiiral sa 1,000 taon. Na yung hindi po sumunod sa batas na iiral sa 1,000 taon, huhukuman. Sinong maghuhukom? Itong mga
binuhay na magmuli ng Panginoong Jesucristo. Yan po ang tungkulin nila, mga kaibigan. So hindi po ito sa langit nagaganap. Kasi sa langit, mga kaibigan, dito po sa chapter 21, sa verse 27, at hindi papasok doon ang anumang paraan, ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. So walang masama po roon sa langit, doon sa mamanahing langit. So hindi po doon magaganap yung 1,000 taon na paghahari, mga kaibigan. Saan? Dito po sa lupa, chapter 5 verse 10. At sila iyong ginawang kaharian. Saan? At mga saserdote sa aming Diyos. At sila ay nangagahari sa ibabaw na lupa. Dito sa lupa magaganap, mga kapatid. So dyan po mali ang Iglesia ni Cristo at mga Sabadista, Iglesia Katolika. Mali po sila dyan, mga kaibigan. Ngayon, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, bubuhayin ba yung mga bata, yung mga sanggol, yung fetus, mga kaibigan? Yung 2 years old o kahit pa yung 5 years old, pababa, mga kaibigan, ayon po sa Apostol Pablo, pakinggan ninyo. Sa chapter 5 verse 13, ganito ang sinasabi dito po sa Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Ang isang sanggol pala, kahit yung 5 years old pababa, mga kaibigan, naniniwala ako, wala pang alam yan sa katwiran. Meaning, hindi po sila namatay kay Kristo. Nakuha nyo ba, mga kaibigan? Ang mga sanggol, yung fetus, yung abortion, yung 2 years old pababa, pati 5 years old, naniniwala ko, wala pang alam sa katwiran yan, wala pa po silang alam sa katwiran. So, ibig sabihin, yung about sa pananampalataya, wala pa po silang alam. Ibig sabihin, hindi pa sila nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, sa versikulo 16, na ang mabubuhay lang pagbalik ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, ay sabi dito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakang ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yung namatay lang kay Kristo, sila lang yung mabubuhay na maguli sa unang pagkabuhay. Hindi kasali doon yung bata, kapatid na Robert. Hindi pa kasali ang mga bata, yung mga sanggol, yung mga fetus, kasi hindi pa naman sila namatay kay Kristo o hindi naman sila sumasampalataya kay Kristo. Mga kaibigan, ang ibig sabihin kasi na nangamatay kay Kristo, sumunod kay Kristo, nagpatotoo tungkol kay Kristo at pinatay, pinugutan, nananampalataya kay Kristo, hanggang siya'y buhay, hanggang namatay, nananampalataya kay Kristo. So, yun po ang ibig sabihin. So, sila muna yung mabubuhay na maguli. Kailan mabubuhay itong mga sanggol? Napakaliwanag dito po sa Revelation chapter 20 verse 5, mga kaibigan, na sila'y mabubuhay. Sabi dito, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. So mabubuhay sila pagkatapos ng 1,000 taon. Bakit? Kasi sa 1,000 taon, may magaganap pa dyan na paghatol. Kaya ang bubuhayin lang ni Kristo, yung nangamatay sa Kanya, para maging saserdote at maghatol. Yung sanggol, yung fetus, hindi pa naman alam maghatol yan, mga kaibigan. Kaya hindi pa sila mabuhay. Hindi pa sila mabuhay para humatol, mga kapatid. Yung nangamatay lang kay Kristo at gagawin itong mga saserdote, mga kaibigan. Sana, kapatid na Robert, ay naintindihan mo ang aking sagot. At yung mga mabubuhay na maguli sa unang pagkabuhay, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, alam niyo, mga kapatid, kung ano po yung namatay, ito, tandaan nyo, kung ano po yung namatay, yun ang mabubuhay.
kung yung namatay sa atin ay ang laman, mga kababayan, tulad ni Kristo, namatay sa laman, pero sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli sa mga patay, pero nung nabuhay na maguli sa mga patay, mayroon pa rin bumalik sa kanya yung namatay sa kanya, ibig sabihin yung kanyang laman at kanyang buto, katawan, at kumain pa siya muli. Ibig sabihin, sa unang pagkabuhay na maguli, mga kaibigan, yung mabubuhay doon ay magkakaroon din sila ng laman, buto, at kakain sila, mga kaibigan. Kasi dito pa lang sila sa lupa, titira hanggang sa 1,000 taon, maghahatol pa sila, mga kababayan. Pero, ang pinagbago lang, ikaw pa rin yan, may laman at may buto ka pa rin, pero ang pagbabago lang, kung namatay kang may kahinaan, lalakas ka, magiging katulad ka ng anghel. Kung namatay ka na kung nabuhay ka at namatay ka nung una, pagkabuhay na maguli, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magkakasakit, wala nang asa-asawa. Pero mayroon ka pa rin katawan at mayroon ka pa rin laman, mga kaibigan. Hindi po nagbabago yon. At kung may matanda na namatay kay Kristo at bubuhayin na maguli, medyo kulubot na siya, naniniwala ako, babaguhin ng Diyos yun, kasi yung katawan natin wala nang kasiraan, ibig sabihin, gaganda, hindi na maging kulubot, mga kaibigan. Pero tandaan po natin, kung alin po yung namatay, yun po ang bubuhayin ng Panginoong Jesucristo. Tulad ni Kristo, nabuhay na maguli na may laman at may buto, kumain, nanatili sa lupa hanggang sa pumunta sa langit. Ibig sabihin, pag tayo na namatay at nabuhay na maguli, titira pa tayo dito sa lupa, magiging saserdote ng Diyos at magiging hukom, mga kaibigan, hanggang sa 1,000 taon. At ang mangyayari, mga kababayan, pagkatapos ng 1,000 taon, doon na, lahat-lahat na, makakasabay na, mabubuhay na lahat. Yung hindi nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli, lahat-lahat na ay mabubuhay na, mga kaibigan. At yan ay para haharap ko sila sa hukuman ng Diyos. Itutuloy ko po ito, mga kaibigan, sa pagsagot ko sa iyo, kapatid na Robert, kung ano po ang magiging itsura. Pero yung unang pagkabuhay, ang itsura nila, may laman at may buto, ganun din. Kung ano kasi yung namatay, yun din ang mabubuhay, mga kaibigan. Hindi namamatay ang ating kaluluwa, hindi namamatay ang ating espiritu. So, ibig sabihin, hindi mabubuhay yan. Dati buhay yan. Magpapahinga lang hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung ating laman, ating buto, ating katawan, lupa, mga kaibigan, mamamatay ito yung mamamatay, ito rin yung mabubuhay na maguli. Itutuloy ko po ito, mga kapatid, para hindi mahaba ang oras. Sana naunawaan mo itong unang sagot ko, kapatid na Robert. Isusunod ko po yung doon po sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Hanggang sa muli po dito sa Expose the Truth. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Kita-kita po muli tayo, mga kaibigan.